araw mga kababayan, nakipag-meet si VP Sara sa Men in Uniform. I think ito ay AFP, no? Or, kasundaluhan natin sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga PSG ni NIWIM, AFP rin yan mga kababayan, no? Yung Presidential Security Group. Bakit nakipag-meet ang ating pangalawang Pangulo? May niluluto ba siyang something? Ha? Is she up for to test and maybe ask for the loyalty of men in uniform? Ganun ba yon? Mga kababayan, sa tingin ko kung may kipag-usap ang dalawang matataas na leaders ng Pilipinas sa military or sa men in uniform, sa tingin ko mas makukuha ni VP Sara ang loob ng mga to, right? Ng ating mga kasundaluhan kesa kay NIWIM. Si NIWIM parang hindi bukal sa bibig pag nakikipag-communicate or nakikipagkapwa. Hindi bukal sa loob niya ang, 'di ba? At hindi siya marunong lumapat kasi ano naman 'to, antisocial naman si NIWIM. Si VP Sara kasi kuha niya yung kiliti ng kahit sinong tao, hindi ba? Marunong makibagay. People person si VP Sara, okay? Mataas ang kanyang interpersonal intelligence, yun ang tingin ko. Maraming klase ng intelligence sa mga kababayan. Kaya kung napapanood yung ibang mga vloggers na pinoproject nila yung sarili nila as very intelligente, and then binibilog nila na parang kulangot yung kanilang mga viewers at miyembro ng kulto nila na mga matatalino ang viewers ko, matatalino ang ganitong grupo, kinemilatik, no? Kasi pinapaltan nila yung pangalan ng mga Duterte supporters na DDS, pinapaltan nila ng ibang pangalan. Kulto nga. So matatalino raw ang kanilang mga viewers, ang kanilang mga miyembro, ang mga nanonood sa kanila. Alin doon sa 8 hanggang 9 na katalinuhan? Saan nag-e-excel sa mga yun? Sige nga. Kung tutusin mga kababayan, wala naman talagang bobo eh. Kaya lang may mga mababa rin kasi yung siguro yung ranking sa iba't ibang klaseng intelligence na yan, di ba? Kaya natatawag na bobo. Pero bawat isa, mga kababayan, may kanya-kanyang katalinuhan. Alright? Kung uod ka na talaga ng idiot, di ba, kung nandun ka na sa pinakamabababang levels ng intelligence, just like pagiging moron and pagiging imbecile mo, nabuhay ka pa sa mundong ito, right? Na ultimo pagsubo na paggamit ng kutsara ay hindi mo alam, ay uod ka na nga ng bobo. Pero sa tingin ko naman, di ba, may kani-kanya tayong galing at katalinuhan na taglay. Kung matalino siya sa matematika, ay matalino ka naman sa musika. Kung di ka magaling sa numero, magaling ka naman sa pagsayaw. Mga ganong bagay. So anyway, nakipag-usap si VP Sara going back sa Men in Uniform at ano kaya ang niluluto ng ating pangalawang Pangulo or ano ang kanyang mga binabalak. Actually, eto po kasi yan. At pinost naman ito ng ating Vice President. Here. So ano ang ganap ng ating Vice President? May budol na nagaganap. Budol. Anong budol ito? At may nakita akong Coke sa budol. May Coke din eh. Zoom natin. Ay, hindi ma-zoom. Hanggang ganun lang. Zoom natin na. Tingnan natin yung Coke sa budol. Nakita niyo yung Coke? May Coke. VP Sara, masama yung soft drink sa katawan. Alam niyo, ingit ako mga kababayan sa mga nakakainom ng soft drink. Actually, umiinom naman ako niyan, pero parang once a year na lang. My God. Okay, isa yan sa inalis ko sa sistema ko, yung pag-inom ng Coke. Or any soda for that matter. Dahil ano yan ang taas ng fructose niyan, di ba? Ang taas ng sugar. So, alam mo naman, hindi tayo bumabata. 19 na ako ngayon. Nung nakaraan, 18 lang kasi ako eh. So, isa yan sa inalis ko kasi mahilig nga po, addicting naman kasi talaga ang soda, right? Ang sarap naman kumain na may pangontra ka sa ulam kasi matamis yung soft drink. So, ingit na ingit ako sa mga nakakainom niyan, okay? But I really admire myself for removing that
'di ba, that thing sa aking pang-araw-araw. Naalala ko nung nag-aaral ako mga kababayan ng college diyan sa Binyang, eh, hindi ako nakakapag-review, hindi ako nakakapag-aral nang wala akong pop cola. Na-miss ko ang pop cola. Meron pa ba niyan? Parang wala na, no? Ang mura-mura kasi ng pop, tapos medyo maano siya, no? Ma-upload ba na? Kumakarhat yan eh. Mapakla siya ng very light, no? Pero kasi ngayon, mas mura yun sa Coke, mas mura yun sa Pepsi. Actually, malapit lang kami sa pagawaan ng Pepsi dyan sa ano, sa factory ng Pepsi dyan sa Muntinlupa. Hello, mga taga Muntinlupa. But we buy or we bought pop noon. Pati Sarsi yata bumibili kami. Sarsi. Oh, ayan. Anyway, balik tayo sa budol fight. Ayun, may budol fight si VP. So, kumain sila ng sama-sama. Nakakatuwa yung ganito eh, lalo summer mga kababayan, no. Nagbaband kayo, kakain kayo, salo-salo, nakakamay, no, nakahain. Ang budol ay hindi yung budol na nambubudol. Budol fight, yung nakahain sa dahon ng saging, yung lahat ng kanin, ulam, 'di ba? Meron minsan nilalagyan pa nila yan ng mga fruits din. Tapos na ayun, may sopis drink. So anong meron? Ba't nakipag-budol fight si VP Sara sa men in uniform? So send off daw po pala iyon. Send off and budol fight. Oh, send off. Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group or AFP-SPG, binabago nila ang pangalan eh. Pumapangit kasi ang reputasyon kaya pinapalitan ng pangalan. Kasi dati pag tinawag mong PSG, alam mo na agad bodyguard ng presidente. So kung VPSG, edi bodyguard ng Vice President, parang gano'n. So binabago-bago nila yung mga alphabet soup na yan kasi nga siguro natitaint yung reputasyon, di ba? O, nakipagjujugan ika si Liza Tanas sa isang PSG. Di ba? May ganyang blind item si Miss Maharlika. Nakipagjugjugan, nakipagtsuktsakan, nakipagtsorvahan si Liza Tanas sa isang PSG. May namatay na PSG. Pinalitan na agad nila yung pangalan noon. Pinalitan na nila yung tawag sa grupo na yun kasi 'di ba, medyo pangit na yung reputasyon ng PSG. Salamat po, Rayson Oriarte, pangkuwafi, pambili sana ng sopis drink kaya maraming healthy beverages than soda. Pero nakakamiss mag-soda talaga mga kababayan. Coffee na lang tayo, juices na lang tayo ngayon, ano? Kasi mabilis akong tumaba, alright? Masaya akong nakisalo sa Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo. Kahilera nung EDSA People Power Monument, right? Una-unahan pa, malapit sa Santolan Station. Hello sa Maynila. Hello sa mga taga Maynila dyan. Metro Manila. Masaya akong nakisalo sa mga kasama natin sa Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group or AFP-SPG o mas kilala dati bilang Vice Presidential Security Group. VP-SPG pala, pinago na AFP-SPG. And also, papalitan din yung trabaho mga kababayan. Yung AFP-SPG kasi hindi na Vice President ang tututukan. So halimbawa, merong pagpalagay na natin may 700 na AFP-SPG all over the Philippines. Halimbawa, may 30 sa Laguna, may 40 sa Batangas. Yung AFP-SPG yung binagong pangalan, no? So kung pupunta si Vice President Sara sa Laguna, tapos may dumating na very, very VIP or importanteng tao rin. Halimbawa si Niwi Jr. o kaya naman ay si Liza Tanas. O mahahati yung AFP-SPG. Hindi na yung 30 ang magbabantay kay VP Sara. So magiging 15 na lang siguro. 15 para kay Liza Tanas kasi nandun din siya. 15 para kay VP. O kaya naman, sumama si Mangga dahil kailangan bumuntot ni Mangga sa pangangampanya para ikampanya rin siya. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kung sino ang genius sa dalawa. Kung sino ang mas genius sa dalawang babae. Okay? Kahit si VP Sara ba o si Mangga. So, kung tatlo na yung dumating, yung 30, mahahati sa 10. Nakuha nyo? Yung AFP-SPG na 30 sa Laguna, kasi kalat na over the Philippines, halimbawa. Yung 30 na nasa Laguna ay dumating si Mangga, dumating si Liza Tanas, no? Kung saan manalakad ni Mangga doon. So ang 30 magigitig sa 10 sila kasi VIP naman yung dalawa.
Ganyan ngayon. So, lumiit actually yung tagabantay ni VP Sara. At itong send-off ceremony or send-off budol ay parang pagpapasalamat ni VP Sara kasi aalis na yung iba. Magre-resign na or magre-retire na bilang bantay niya. Eh pinagkakatiwalaan niya itong kasalo niya ngayon sa budol fight no or sa Lafangan Blues. Oh, ayan, kilala bilang VP SPG sa isinagawa nilang send-off at budol fight para sa mga kasamahan natin na nagretiro at mga nalipat sa ibang unit noong buwan ng Marso. Ay, kabilang, akala ko kanina. Kabilang baka ano, noong buwan ng Marso na ano na, nailipat na yung iba, nag-retire na rin, pero kasama niya ngayon sa salo-salo. Tulad ng ngayong araw, tulad ng nakagawian sa tradisyon ng budol fight, ay makikita ang kahulugan ng pagkakaisa at pagsasama-sama. Maraming salamat sa inyong serbisyo. So, Marso pa inalisan pala si VP Sara or binawasan ng security group. Tapos ngayon si VP Sara, nag-iikot sa buong Pilipinas. VP Sara, mag-ingat ka ha. Mamaya ako i-elaborate kung bakit. Maraming salamat sa inyong serbisyo at sakripisyo para sa siguraduhing ligtas tayo at ang aking pamilya. Dahil sa inyong tapat na di matatawarang ay kaso mo nagretiro na tapos na-assign pa sa ibang unit, nabawasan yung, di ba, yung security group ni VP Sara at ng kanyang asawa at mga anak. So, despite nakatarantaduhan ng gobyerno ni Marcos kay VP Sara, eto, kumbaga tumatanaw si VP Sara ng utang na loob at pasasalamat sa mga kasamahan niya na ngayon ay mawawala na sa kanya, nabawasan talaga. So, malalagay sa alanganin ang Vice President. Mabuhay po kayo, sirs and ma'ams, and lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, para sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. So, ikaw si VP Sara mag-end ng kanyang statement. So yung iba pala dito, retired na, tapos na sa kanilang service, and then yung iba ay inassign sa ibang lugar. So nabawasan yung pinagkakatawalaan ng ating Vice President. Also, yung iba rin ay, since iba na yung role ng security group, hindi na siya tinatawag as Vice Presidential Security Group, kundi Armed Forces of the Philippines Security Group na binago ang pangalan, binago rin yung katungkulan. So, ibig sabihin, pag pumunta si VP Sara sa isang lugar, kung 50 man yung AFP, SPG doon, ay hindi lahat nakatutok para bantayan siya. Ay napaka-importanting leader ng bansa yan, tapos hindi binabantayan ng tama. Ay, kung may masamang bala, kadali nilang bangbangin ang Vice President. At dito na nga po papasok mga kababayan, ang peligro sa buhay ni VP Sara dahil nga nag-iikot ngayon si VP Sara at sa tingin ko yung 215 na congressmen na nag-yes sa kanyang impeachment, dudurugin niya yan lahat sa pangangampanya all over the Philippines. Dalawang kongresista na ang dinurog niya sa Maynila, si Valeriano na ganun daw ang boses, at saka si Joel Chua, ay sabi ni VP Sara, i-zero, kagabi, i-zero nyo ang boto sa mga yan. Sa putang inang mga yan. Ang dutong ni VP Sara mandurog at sinasabi ko nga sa inyo, may mga kumalaban na dati kay VP Sara na nasira ang buhay. Bilyones ang nalugi nung binangga ang pangalawang Pangulo. Sa pag-iikot niya sa Pilipinas, dalawa pa lang ang nabibenga niya ng mga kongresistang pumirma ng impeachment niya, re-restbakan niya ng pangalawang Pangulo natin. Pero at the same time, malalagay din sa alanganin ang buhay ng Vice President, lalo ngayon nabawasan na yung men in uniform na nagbabantay sa kanya. Bakit? May ibang mga kongresista na hindi sila papayag na tutungtong si VP Sara sa kanilang balwarte at masisira ang kanilang, well, hindi naman yata 215 ang tumatakbo ngayon, ano? Pero marami sa kanila na tumatakbo ulit sa kung anumang posisyon, kahit mayoral position pa yan or gubernatorial position pa or kung ano man. Pero pag tumungtong si VP Sara sa kanilang, may tumatakbo ng senador eh. May pumirma sa impeachment ni VP Sara na tumatakbong senador. Kilala niyo kung sino? Comment niyo sa comment section. Clue, babae, hanggang dito ang buhok. Kaapelyedo ni Auntie Claire. Makakaliwa. Dudurugin ni VP Sara ang mga yan para masira ang karir. Masira ang, di ba, matalo.
Dudurugin ni VP Sara yan. Kaya lang yung iba hindi papayag. Baka mamaya bang-bangin si VP Sara. Lalo ngayon, no? Ang pinaka siguro last resort ng mga kalaban at desperado ang mga yan. No, ang pinaka last resort nila na gagawin para matigil ang bunganga ni VP Sara sa pagsira ng kanilang reputasyon ay barilin at patayin ang Vice President. Kung hindi man barilin, baka mamaya maaksidente ang sinasakyang eroplano, helikopter o kaya kotse o motor. Gagawa nila ng paraan yan na mategi. Huwag niyong alisin yung possibility na yan. Humantong na nga sila sa pagkulam. Galing mismo kayo sa bibig ni VP Sara. Hilong-hilo raw siya one time na kasama si Marcos Jr. sa isang graduation ng PMA yata. Hilong-hilo kasi nga parang kinukulam daw siya. Oh. Pero kahit hilong-hilo siya, narinig daw niya, naulinigan niya na naglalambing yung graduate na, pwede po ba Mr. President na irigalo mo sa akin yung relo mo? Why would I give you my watch? Sabi daw ni Marcos Jr. Naalala niyo? Sa sobrang sama daw ng pakiramdam ni VP Sara, nagpanting daw ang tenga niya, 'di ba? Dahil nga mukhang hindi alam ni Marcos Jr. ang kanyang responsibilidad, 'di ba? Bilang presidente ng Pilipinas o trabaho bilang presidente, parang gusto daw niyang putulin ang liig, no? Or tanggalin ang ulo ni Marcos Jr. at lahat ng mga taong nandun. Masama na nga yung pakiramdam dahil nga parang kinukulam, ganun pa yung maririnig. Naalala niyo, sinabi ni VP Sara. So, may mga demonyong politiko, may mga kalaban pang makakaliwa. In fact, ang makakaliwa ang isa sa kasabwat para mapakidnap si dating Pangulong Duterte pa ICC. So, 'di ba, makakaliwa, Marcos loyalist, Pinklawan, plus yung mga politikong tumatakbo ngayon na natatakot na pag tumungtong si VP Sara sa baluarte nila ay lusaw sila na nasa panganib po ang buhay ng Vice President natin. So, ang magagawa lang natin, tayong mga nasa malalayo, tayong hindi bantay ni VP Sara, ay ipagdasal siya ng husto. Yung collective prayers natin mga kababayan ang magpoprotekta sa ating pangalawang Pangulo. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe na rin.